Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling, ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat, Ama sa langit, na tayong nagtitiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas ay may katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ang kapatawaran ng lahat nating kasalanan alinsunod sa kayamanan ng iyong biyaya. Panginoon, ako ay nahulog kaya maikling ng iyong perpektong pamantayan. Alam kong wala akong merito sa akin at walang right standing sa sarili ko. Alam ko na kung wala si Kristo, hindi ako papayagang lumapit sa iyong trono ng biyaya. Ngunit purihin ng Diyos na ang dugo ni Hesukristo na aking tagapagligtas ay nililinis ako at patuloy na nililinis ng lahat kong kalikuan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Panginoon, madalas akong kulang sa iyong pamantayan dahil alam ko na ang iyong banal na pamantayan ay imposible sa aking sariling lakas. Ngunit alam ko rin na kay Kristo ang aking mga kasalanan na eskarlata ay hinugasan ng puti bilang niyebe sa pamamagitan ng Kanyang panlinis na dugo. Hugasan at ipagpatuloy ang paghuhugas sa akin ay nananalangin ako tulad ng hiniling ni Pedro kay Jesus na hugasan at patuloy na hugasan siya sa gabing siya ay pinagtaksilan. Tulad ni Pedro, kailangan ko kayong Panginoon palagi sapagkat sa makasalanang katawan na ito ay madalas akong nabiktima ng lumang kalikasan ng kasalanan na naglalayong ibalik ako sa mundo at hadlangan ang aking saksi para kay Jesus. Panginoon, alam ko na ako ay tinubos magpakailanman kung saan pinupuri ko ang iyong banal na pangalan. Ngunit hinihiling ko ngayon na tulungan mo akong lumipad sa iyo upang ipagtapat ang anumang kasalanan o maling gawain upang maipagpatuloy ko ang matamis na pakikisama sa Ama, sapagkat ikaw ay nangako sa mga mananampalataya na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan ay lagi kang tapat na patawarin tayo at linisin tayo. Dalangin ko sa araw-araw na ako ay hugasan ng salita upang ako ay magigigit pa at higit na katulad ni Jesus at mas mababa pa tulad ng mga tao na ako dati. Sa mahalagang pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na hinanap mo ako at iniligtas mo ako sa pamamagitan ng makapangyarihang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Panginoong Diyos,
Gumugol ako ng maraming taon sa pagpapasaya sa aking sarili at hindi pagbibigay pansin sa iyong tawag sa aking buhay. At napagtanto ko na nasayang ko ang napakaraming mahalagang oras. Patawarin mo ako, nananalangin ako, para sa makasarili at mapanghimagsik na paraan na napagtanto kong nabubuhay ako at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, papayagan mo akong tubusin ang oras na aking nasayang. Panginoon, alam ko na hindi ko maibabalik ang oras na lumipas. Ngunit ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay ang aking buhay gaya ng nararapat kong mabuhay. Upang mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay bilang alipin upang magpasakop sa iyong pangunguna at paggabay. Upang ituon ang mga mata ng aking puso sa Panginoong Hesus. Upang ituon ang mga mata ng aking puso at upang pangunahan ng iyong espiritu na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin. Tulungan mo akong gamitin ang oras na iniwan ko ng matalino. Naway hindi ako mapagod sa mabuting paggawa. Pagkos naway tumakbo ako sa lahi ng buhay gaya ng ginawa ni Pablo upang makuha ang gantimpala ng pataas na tawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kunin ang aking buhay at hayaan itong ihiwalay at italaga para sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Diyos, nagkasala ako laban sa iyo at laban sa aking kapwa sa pag-iisip at salita at gawa. Wala akong karapatang lumapit sa iyo sa loob at sa aking sarili. Ngunit sinasabi sa akin ni Hesukristo, ang iyong nag-iisang ipinanganak at walang hanggang anak, at pinakumbaba niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na tao. Isang perpektong taong walang kasalanan na hindi kailanman nagkasala at tumupad sa bawat batas na ang Diyos Ama ay nangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Sinabihan ako na si Hesukristo ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Lahat ng aking mga kasalanan, lahat ng aking karaanan, kasalukuyan at hinaharap na ang kasalanan, lahat ng aking lantad at nakatagong mga kasalanan, lahat ng aking mga kasalanan, bawat isa, at na siya kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay sa krus upang ang sinumang na naniniwala sa kanyang pangalan hindi mapapahamak ayon sa nararapat sa mga kasalanan, ngunit bibigyan sila ng libreng regalo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sinasabi sa akin na ginawa ito ni Jesus para sa akin at ang kailangan ko lang gawin upang matanggap ang iyong kapatawaran ay ang maniwala sa Panginoong Hesukristo at ako ay maliligtas. Walang hanggang maliligtas at bibigyan ng bagong buhay kay Kristo. Panginoon, marami sa mga ito ang mahirap unawain ko. Ngunit naniniwala ako na si Hesukristo ay namatay para sa aking mga kasalanan at na siya ay bumangong muli sa ikatlong araw, ay umakyat sa langit at nakaupo sa kanang kamay ng Ama, at na balang araw ay babalik siya upang dalhin ang lahat ng nagtiwala sa Kanya sa langit upang makasama siya magpakailanman. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patawarin sa aking mga kasalanan.
Ngunit hinihiling ko sa pangalan ni Jesus na namatay para sa akin, na dahil sa kanyang kapakanan, patatawarin mo ako at tutubusin mo ako at ibibigay sa akin ang bagong buhay na iyong ipinangako sa yaong mga naniniwala sa Kanya. Turuan mo ako kung paano mamuhay ayon sa gusto mo sa akin. Turuan mo ako ng iyong kalooban para sa iyo buhay. Mahal na Diyos, hindi ko maintindihan kung bakit gagawin ito ni Jesus para sa akin. Ngunit naniniwala ako sa buong puso ko na ginawa niya at nagpapasalamat ako na sa iyo na ikaw ay tapat at para lamang gawin akong isa sa iyong mga anak bilang isang libreng regalo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Magpakailanman ay luluwalhati ako at magpapasalamat at papuri sa iyo sa ginawa mo sa buhay ko. Amen. Mahal na Diyos, naniniwala ako na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, banal na Diyos na naging perpektong tao. Naniniwala ako na siya ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kasalanan ng mundo. At naniniwala ako na siya ay namatay upang patawarin ang aking kasalanan. Naniniwala ako na siya ay muling bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa aking buhay. At sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, ang aking mga kasalanan ay pinatawad. Tunay na pinatawad at ako ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Naniniwala ako na ako ay pinatawad bilang isang regalo ng biyaya ng Diyos dahil lamang sa pinagkakatiwalaan ko si Kristo bilang aking tagapagligtas. Salamat, Diyos. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin. Salamat na minahal mo ako ng sapat upang isantabi ang iyong makalangit na kaluwalhatian upang maging isang tao at makilala sa aking kasalanan, upang sa pamamagitan ng paniniwala sa iyo ay makilala ako sa iyong katwiran. Salamat, Diyos. Panginoon, nais kong tumalikod sa aking makasalanang mga daan at bumaling kay Kristo. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa gusto mo sa akin. Turuan mo ako ng iyong mga lakad at naway lumaki ako sa aking pananampalataya at sa Diyos. Ipinagdarasal ko na ako ay maging higit at higit na katulad ni Jesus. Salamat, Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng matuturuan na espiritu upang ako ay lumago sa biyaya at lumago sa isang kaalaman tungkol sa Panginoong Hesukristo. Turuan mo ako, nananalangin ako, at bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Salamat, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat na si Jesus ay naging walang kasalanan na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Na ikaw na ang Diyos Ama ay pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili at hindi na binibilang ang ating mga kasalanan laban sa sinuman sa atin na naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Pagkos ay binibihisan tayo sa kanyang sariling walang bahid na damit ng katwiran bilang kanyang kamanghamanghang kaloob ng biyaya na tinanggap sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa kanyang pangalan. Salamat,
para sa maraming kalalakihan at kababaihan na nakatanggap ng kamanghamanghang regalo ng biyaya. Salamat na iyong tinubos ako kasama ng lahat ng nawala sa kasalanan at patungo sa walang hanggang impyerno at walang hanggang paghihiwalay sa iyo. Ngunit naniwala sa mensahe ng kaligtasan at nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Salamat na tinitingnan mo ako ngayon na parang hindi pa ako nagkasala dahil lang sa inilagay ako sa Christ-centered. Sa sandaling naniwala ako sa Kanya at natanggap sa pamilya ng Diyos. At ginawang tagapagmana ng Diyos at pinagsamang tagapagmana kasama ni Hesukristo mismo. Salamat sa iyo na walang pagkundina sa sinumang nagtiwala na natapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, lalo kong pinag-iisipan ang iyong dakilang biyaya, ang iyong walang pasubali na pag-ibig, ang iyong katwiran at ang iyong mahabang pagtitiis na katapatan. Ako ay nalulula sa iyong ginawa para sa akin. Ngunit nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo na ako'y sumapi sa makapangyarihang ulap ng mga saksi na ipinanganak ng Espiritu sa kapanahunan ng Iglesia. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo at umaasa sa araw na tayong lahat ay magkakasama sa inyong harapan magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat, Ama sa langit, na tayong nagtitiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas ay may katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na ating Panginoon at ang kapatawaran ng lahat nating kasalanan alinsunod sa kayamanan ng iyong biyaya. Panginoon, ako ay nahulog kaya maikling ng iyong perpektong pamantayan. Alam kong wala akong merito sa akin at walang right standing sa sarili ko. Alam ko na kung wala si Kristo, hindi ako papayagang lumapit sa iyong trono ng biyaya. Ngunit purihin ng Diyos na ang dugo ni Hesukristo na aking tagapagligtas ay nililinis ako at patuloy na nililinis ng lahat kong kalikuan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Panginoon, madalas akong kulang sa iyong pamantayan dahil alam ko na ang iyong banal na pamantayan ay imposible sa aking sariling lakas. Ngunit alam ko rin na kay Kristo ang aking mga kasalanan na eskarlata
ay hinugasan ng puti bilang niyebe sa pamamagitan ng kanyang panlinis na dugo. Hugasan at ipagpatuloy ang paghuhugas sa akin ay nananalangin ako tulad ng hiniling ni Pedro kay Jesus na hugasan at patuloy na hugasan siya sa gabing siya ay pinagtaksilan. Tulad ni Pedro, kailangan ko kayong Panginoon palagi sapagkat sa makasalanang katawan na ito ay madalas akong nabiktima ng lumang kalikasan ng kasalanan na naglalayong ibalik ako sa mundo at hadlangan ang aking saksi para kay Jesus. Panginoon, alam ko na ako ay tinubos magpakailanman kung saan pinupuri ko ang iyong banal na pangalan. Ngunit hinihiling ko ngayon na tulungan mo akong lumipad sa iyo upang ipagtapat ang anumang kasalanan o maling gawain upang maipagpatuloy ko ang matamis na pakikisama sa Ama. Sapagkat ikaw ay nangako sa mga mananampalataya na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan ay lagi kang tapat na patawarin tayo at linisin tayo. Dalangin ko sa araw-araw na ako ay hugasan ng salita upang ako ay magigigit pa at higit na katulad ni Jesus at mas mababa pa tulad ng mga tao na ako dati. Sa mahalagang pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na hinanap mo ako at iniligtas mo ako sa pamamagitan ng makapangyarihang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Panginoong Diyos, gumugol ako ng maraming taon sa pagpapasaya sa aking sarili at hindi pagbibigay pansin sa iyong tawag sa aking buhay. At napagtanto ko na nasayang ko ang napakaraming mahalagang oras. Patawarin mo ako, nananalangin ako, para sa makasarili at mapanghimagsik na paraan na napagtanto kong nabubuhay ako at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, papayagan mo akong tubusin ang oras na aking nasayang. Panginoon, alam ko na hindi ko maibabalik ang oras na lumipas. Ngunit ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay ang aking buhay gaya ng nararapat kong mabuhay. Upang mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay bilang alipin upang magpasakop sa iyong pangunguna at paggabay. Upang ituon ang mga mata ng aking puso sa Panginoong Jesus. Upang ituon ang mga mata ng aking puso at upang pangunahan ng iyong espiritu na gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin. Tulungan mo akong gamitin ang oras na iniwan ko ng matalino. Naway hindi ako mapagod sa mabuting paggawa. Bagkus naway tumakbo ako sa lahi ng buhay gaya ng ginawa ni Pablo upang makuha ang gantimpala ng pataas na tawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kunin ang aking buhay at hayaan itong ihiwalay at italaga para sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Diyos, nagkasala ako laban sa iyo at laban sa aking kapwa sa pag-iisip at salita at gawa. Wala akong karapatang lumapit sa iyo sa loob at sa aking sarili. Ngunit sinasabi sa akin ni Hesukristo, ang iyong nag-iisang ipinanganak at walang hanggang anak, at pinakumbaba niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na tao, isang perpektong taong walang kasalanan na hindi kailanman nagkasala
at tumupad sa bawat batas na ang Diyos Ama ay nangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Sinabihan ako na si Hesukristo ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. Lahat ng aking mga kasalanan, lahat ng aking karaanan, kasalukuyan at hinaharap na ang kasalanan, lahat ng aking lantad at nakatagong mga kasalanan, lahat ng aking mga kasalanan, bawat isa, at na siya kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay sa krus upang ang sinumang na naniniwala sa kanyang pangalan hindi mapapahamak ayon sa nararapat sa mga kasalanan, ngunit bibigyan sila ng libreng regalo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sinasabi sa akin na ginawa ito ni Jesus para sa akin at ang kailangan ko lang gawin upang matanggap ang iyong kapatawaran ay ang maniwala sa Panginoong Hesukristo at ako ay maliligtas, walang hanggang maliligtas at bibigyan ng bagong buhay kay Kristo. Panginoon, marami sa mga ito ang mahirap unawain ko, ngunit naniniwala ako na si Hesukristo ay namatay para sa aking mga kasalanan at na siya ay bumangong muli sa ikatlong araw, ay umakyat sa langit at nakaupo sa kanang kamay ng Ama, at na balang araw ay babalik siya upang dalhin ang lahat ng nagtiwala sa Kanya sa langit upang makasama siya magpakailanman. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na patawarin sa aking mga kasalanan, ngunit hinihiling ko sa pangalan ni Jesus na namatay para sa akin, na dahil sa kanyang kapakanan, patatawarin mo ako at tutubusin mo ako at ibibigay sa akin ang bagong buhay na iyong ipinangako sa yaong mga naniniwala sa Kanya. Turuan mo ako kung paano mamuhay ayon sa gusto mo sa akin. Turuan mo ako ng iyong kalooban para sa iyo buhay. Mahal na Diyos, hindi ko maintindihan kung bakit gagawin ito ni Jesus para sa akin. Ngunit naniniwala ako sa buong puso ko na ginawa niya at nagpapasalamat ako na sa iyo na ikaw ay tapat at para lamang gawin akong isa sa iyong mga anak bilang isang libreng regalo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Magpakailanman ay luluwalhati ako at magpapasalamat at papuri sa iyo sa ginawa mo sa buhay ko. Amen. Mahal na Diyos, naniniwala ako na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, banal na Diyos na naging perpektong tao. Naniniwala ako na siya ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kasalanan ng mundo. At naniniwala ako na siya ay namatay upang patawarin ang aking kasalanan. Naniniwala ako na siya ay muling bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa aking buhay. At sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, ang aking mga kasalanan ay pinatawad. Tunay na pinatawad at ako ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Naniniwala ako na ako ay pinatawad bilang isang regalo ng biyaya ng Diyos dahil lamang sa pinagkakatiwalaan ko si Kristo bilang aking tagapagligtas. Salamat, Diyos. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin. Salamat na minahal mo ako ng sapat upang isantabi ang iyong makalangit na kaluwalhatian
upang maging isang tao at makilala sa aking kasalanan, upang sa pamamagitan ng paniniwala sa iyo ay makilala ako sa iyong katwiran. Salamat, Diyos. Panginoon, nais kong tumalikod sa aking makasalanang mga daan at bumaling kay Kristo. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa gusto mo sa akin. Turuan mo ako ng iyong mga lakad at naway lumaki ako sa aking pananampalataya at sa Diyos. Ipinagdarasal ko na ako ay maging higit at higit na katulad ni Jesus. Salamat, Diyos. Panginoon, bigyan mo ako ng matuturuan na espiritu upang ako ay lumago sa biyaya at lumago sa isang kaalaman tungkol sa Panginoong Hesukristo. Turuan mo ako, nananalangin ako, at bigyan mo ako ng karunungan upang malaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Salamat, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat na si Jesus ay naging walang kasalanan na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Na ikaw na ang Diyos Ama ay pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili at hindi na binibilang ang ating mga kasalanan laban sa sinuman sa atin na naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Pagkos ay binibihisan tayo sa kanyang sariling walang bahid na damit ng katwiran bilang kanyang kamanghamanghang kaloob ng biyaya na tinanggap sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa kanyang pangalan. Salamat para sa maraming kalalakihan at kababaihan na nakatanggap ng kamanghamanghang regalo ng biyaya. Salamat na iyong tinubos ako kasama ng lahat ng nawala sa kasalanan at patungo sa walang hanggang impyerno at walang hanggang paghihiwalay sa iyo. Ngunit naniwala sa mensahe ng kaligtasan at nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Salamat na tinitingnan mo ako ngayon na parang hindi pa ako nagkasala dahil lang sa inilagay ako sa Christ-centered. Sa sandaling naniwala ako sa Kanya at natanggap sa pamilya ng Diyos. At ginawang tagapagmana ng Diyos at pinagsamang tagapagmana kasama ni Hesukristo mismo. Salamat sa iyo na walang pagkundina sa sinumang nagtiwala na natapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, lalo kong pinag-iisipan ang iyong dakilang biyaya, ang iyong walang pasubali na pag-ibig, ang iyong katwiran, at ang iyong mahabang pagtitiis na katapatan. Ako ay nalulula sa iyong ginawa para sa akin. Ngunit nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo na ako'y sumapi sa makapangyarihang ulap ng mga saksi na ipinanganak ng Espiritu sa kapanahunan ng Iglesia. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo at umaasa sa araw na tayong lahat ay magkakasama sa inyong harapan magpakailanman. Amen.